Malamig na ang simoy ng hangin. Masaya ang mga tanawin. At ang mga tao, may kakaibang kilig at tuwa. Anong meron sa panahon? Eh di syempre, Pasko na! Kami po ang Esperanza Family, bumabati ng isang maligaya at marikit na Pasko sa inyong lahat. Malipayang Pasko! Mayong Pasko! Pero sa pagdiriwang natin taon-taon, nasusurpresa pa nga ba tayo tuwing Pasko? Pag ganitong panahon, ang mga ordinaryong lugar, nag-iiba ng anyo. Akalain niyong sa pagitan ng mga limitadong espasyo at naglalaki ang gusali sa syudad, naisisingit pa rin ang mga palamuti ng Pasko. Mula sa imagination ng multidisciplinary artist na si Leroy New ang paandar na ito. At tinawag niya itong Festive Fungi, Merry Mycelium. Ang lalim ng slight biheros, pero tingnan niyo na lang mabuti at mag-guess niya rin. Ang version nila ng Christmas decor, base sa iba't ibang fantasy at science fiction elements, kaya parang napunta kayo sa mundo ng mga alien. Sakto na rin ang taas nito para maging background sa mga photo op nyo. Pero hindi lang yan ang maaaring puntahan sa mall na ito. We are promoting outdoor dine-in. Over here at 1880, we have our food park. And right across the Central Plaza, we have the Mercato food establishments. Siyempre sa pag-iikot dito, kailangan pa rin sundin ang minimum health and safety protocols. We follow the LGU standards such as the wearing of the face mask, and we just require the QC pass. This is open whole day, but we highlight this display of ours at 6 p.m. Teka, parang gusto atang mag-emote ang biyahe ni Drew Crew ah. Paandaran na para sa best sa linyahan. Parol ka ba? Kasing buong taon kang nakasabit sa puso ko eh. Sa likod ng maligayang Pasko ay ang wallet na nangingilo. Saktsatay nga. Saktsatay nga. Single ka ba? Ayos lang yan, at least solo mo yung 13-month pay mo. Sa Lipa City, Batangas naman, isang ordinaryong parke sa umaga. Ang dinarayo ng mga tao sa gabi. Nabubuhay kasi ito dahil sa sangkatutak ng mga pailaw. May giant Christmas tree. At multicolored dancing fountain. At ngayong taon, meron silang special guest. Narito siya, hindi para manakot. Green light yan para sa photo op. Ang mga kailangan po natin dito para makapasok ay face mask. Kailangan po lahat na napapasok po dito sa community park at sa lahat po ng mga atraksyon, sana po ay fully vaccinated na po lahat. Pero wait, there's more! May mga matatagpuan ding paandar sa iba pang piling lugar dito. Pero hindi lang daw Pasko ang sinisimbolo ng mga dekorasyong ito para sa mga tagalipa. So ito po ay para i-uplift ang moral ng lahat ng mga tagalipa at mga karatig naming bayan na kahit po kami sinubok ng pagputok ng Bulkang Taal, mga bagyo at ito pong pandemya ay meron pa rin po kaming mapapanghawakang pag-asa. Pagbangon mula sa pandemya rin ang naging inspirasyon ng mga taga-Binangonan Rizal para sa kanilang kakaibang Christmas tree. Every year ay meron tayong tema. Ngayong taon,
ang Resvacuna ang solusyon sa coronavirus pandemya. Gumamit din sila ng plastic bottles, plastic cups, disposable spoons at forks, sachets at plastic wrappers. Pagkagat ng dilim, ang simpleng Christmas tree na ito na mula sa basura ay nabubuhay. Maliban sa mga kumukuti-kutitap na ilaw, umiikot din ang loob ng parte nito kung saan nakakabit ang parol na nasa tuktok ng Christmas tree. Kasabay niyan, bumubuka at sumasara naman ang outer layer. Dahil sa mga kakaibang disenyo, 4 na taon ng sunod-sunod na nanalo ang binangonan sa buong Rizal pagdating sa pagandahan ng Christmas tree. Good job na, be a hero pa! Para sasali din sa paligsahan ng isang bahay sa Lucban, Quezon dahil sa bongga nilang Christmas decor. Mula sa lupa na kinatatayuan ng bahay hanggang sa ibabaw ng bubong. At bawat sulok nito, hitik sa mga dekorasyong pampasko. Simula po kami mag-decorate noong 2012 at naisipan kasi nung parents ko, parang mas maayos kung isa-celebrate natin itong Pasko kung magde-decorate tayo. Tapos noong taong 2016 naman po, naglagay po kami ng continuous lights kung saan sa gilid po ng amin pong bahay ay makikita po na na-highlight po yung shape po nito gamit po yung mga LED lights. Mula sa simpleng pailaw, ngayon, hindi na mabilang ang kanilang dekorasyon. Dahil dyan, naging tourist attraction na rin sa Lucban ang kanilang bahay. Pero sa dinami-rami ng palamuti ng kanilang bahay, may isa raw na paborito sila JM. Si Santa Claus po. Dahil si Santa Claus nga po ang isa sa mga pinakakilalang imahe na makikita natin tuwing Pasko. Yung mga bata po makikita mo po talaga sa mga mata nila na, ay wow, si Santa Claus. Nakaka-warm ng aming kalooban na makikitang napapasaya po namin ng mga bata. Paano naman kaya magkakaroon ng panalong Christmas decor sa bahay kung kapos sa budget? Limited ang budget pero gusto ng magandang decor? Na-master ko na yan. Whoa! Nice! Meet the Bailey family. Bawat taon, may color motif ang mga Christmas decors nila sa bahay. Wow! Nag-start kami sa orange. Nagkaroon na rin kami ng red and white. Last year, black and white. This year, black and red. Ito raw ang paandar ng madiskarteng mami na si Emerald. Para makatipid ako, instead na every year bibili ako ng bagong kulay, ginagawa ko, nire-repaint ko siya, ini-spray paint ko siya. For example, from white, ginawa ko siyang black, ginawa ko siyang red. Para sasabay siya dun sa team na gusto ko for that year. Since marunong ako magtahi, bibili lang ako ng tela, mas makakatipid ako, and then yun nga, napapersonalize ko lahat. Siyempre, may pasample ng mga decor si Emerald. Kung meron kayong mga lumang Christmas balls, ito ang pwede niyong gawin. Ihanda ang mga lumang Christmas balls, tela, glue, glue stick, glue gun, gunting, at iba pang napaglumaang dekorasyon. So, ito ang mga lumang Christmas balls ko. Babalutan ko na lang siya ng tela na partner sa team ko. So, for this year, black and red and black checkered. Tapos tahiin ang ibabaw ng parte para hindi ito matanggal. And then, gumamit tayo ng mga accent katulad nito. Cherry and leaves para tumeno sa Christmas theme. And gagamit lang tayo ng glue gun para idikit siya sa tela. Tadan! Ito na ang ating finished product. So, ito na yung mga lumang balls natin from last year. Ngayon, red and black checkered kasi yan yung team natin. As you can see dito, partner din sila ng team natin. Sobrang makakatipid ka kasi ang isang tela that would only cost 80 to 100 pesos. And then yung isang bottle ng spray paint is 100. Kaya ang susi talaga, creativity. Kung meron kayong mga lumang boxes, pwede nyo pa rin itong magamit na panggawa ng Christmas decors. Fireplace ang naisip ni Emerald para sa mga kahon. Matapos itong idikit,
Binalutan niya ito ng pulang kartolina at saka dinikitan ng black na kartolina para magmukhang bricks. Gamit naman ang karton ng tissue paper, Christmas light at cellophane, gumawa siya ng peking apoy sa loob ng fireplace. Ang galing! Actually, itong chimney namin, 10 years old yung panganay ko, mga 8 years na siya. Na pinapalit-palit lang namin year after year. Yung color and yung theme. Gusto ko yung mapasok sa isip nila is yung happy thoughts pag Christmas. And sana, katulad ko, from yung family ko, naman ako, eventually sana itong mga anak ko, sa future nilang family, maging rin nila yung tradition. Kilala ako as Dahon Queen. Ibang-iba naman ang pagdiriwang ng Pasko ng isang reyna sa Romblon. Ngayong Pasko, naisipan ko na gumawa ng gimmick, naisip ko na gumawa ng sign na relate sa Christmas. Buhay na parol? Buhay na! Mukhang may nanalo ng mga biyero. Ang TikTok sensation ay si Madam Pilikitok. Una tayong binulugan ni Madam noong September with her simple parol creation. Nasundan pa ito ng Christmas tree-inspired gown complete with Christmas lights. Ngayon naman, irarampa niya ang kanyang latest design para sa Pasko. Sa mga dahon na may iba't ibang kulay at mga kawayan. Nais daw ni Madam na makapagbigay saya sa mga taong makakita sa kanya. Habang panahon na tayo ay nakulong sa pandemya. Gusto kong magbigay ng kasiyahan sa mga tao para sa ganun ay mabawasan yung kanilang stress, lungkot. Ang damit na ito is para sa mga tao na nakulong sa kalungkutan. Kaya po alpha siya. Kaya ganyan siya. Siya po yung tatay. Kung siya mang reindeer ni Santa, si Eileen may 8 Shih Tzu naman na kanyang binibihisan tuwing Pasko. On Basti, on Kaylee, on Katie and Bailey, on Santi and Samantha, on Marvin, on Maki. Ho, ho, ho! Hello, hello! Team Pango! So, ilan taon na sila, Basti? Mag-ano na po sila, mag 5 years old. Shih Tzu talaga yung kinalakan nyo? O talagang nagsimula lang kayo mag-alaga ng aso with sila, Basti? Yes po, sila po talaga yung nasimulan ko na alagaan. Shih Tzu po talaga. Shih Tzu talaga? Yes po. Oo. Bakit nyo pinili yung Shih Tzu? Noon po kasi sila ay yung very loving and then jolly. Kasi yung ano po sila for indoors nila na na fur babies. Actually, wala po talaga din sa plan na padamihin sila. Yun nga lang po kasi nung the time na Makati, si Basti. Yes, si Basti. Ay, sorry. Si Basti and si Kaylee, nung nagka-baby po sila, parang napamahal na po kasi sa akin. Tama. Opo, parang hindi ko po kaya na sila na parang i-rehome or something. Right, right. Yes po, opo. Ang sakit sa puso. Are they better now because they are so plenty? Yes po, opo. So, masaya po sila. And also yung, basta pag magkakasama po sila, makukulit sila, naghaharutan, habulan, gano'n. Malaki rin daw ang naitulong kay Eileen ng kanyang mga fur babies noong lockdown. Sila po yung naging libangan namin. Sila po yung parang na lang na nilalaro namin sila everyday, ganyan. Na lang kami sa kanila, spend time kami sa kanila. Ano yan? Kung isa may suot na whatever, katulad nito, Yes, Santa. yes, yes. Lahat Santa din, isang team lang. Yes po. Gusto ko po kasi yung pare-pareho po sila ng damit. Para team sila, parang mas maganda po kasi tingnan. Kaya ang Team Pango, handang-handa na sa Pasko. Siyempre, pag Pasko, mawawala bang paandar sa kainan? Di pa uli mga Pinoy dyan!
Malakasang handaan, sa Cebu daw makikita yan. Ang restaurant na ito may kakaibang bilao. Bilao de Cebu started when lockdown was imposed here in Cebu. Naisipan namin na i-introduce yung best sellers namin here in the city through online selling. We started selling our crispy pata, chicken cordon bleu, which gained positive feedbacks naman from our customers. From there, naisipan namin na gawin itong complete set with Cebuanos' favorite foods. Nilagyan na namin ito ng lechon belly at saka bami at iba pang Pinoy classic dishes. At doon mas pumatok yung bilao food sets. When in Cebu, kailangan kumain ng lechon. At ang bida sa bilao nila, ang lechon belly, ang pinakamalambot na parte ng baboy. Isa itong family recipe kung saan iba't ibang pampalasang nilalagay sa baboy. Meron secret spices, kalamansi, at dangon ng sibuyas. Iniihaw o niluluto sa oven ang lechon belly. At pagkatapos ng 5 oras, ayun na, happy tummy na! Ang bami o pansit Bisaya ay parang pinaghalong pansit Canton at pansit bihon with a twist. Maliban kasi sa karne at hipon, naglalagay din sila rito ng pusit at ihalo ang iba pang rekado. Sarap! Ang bilaang ito na may kasamang bami at spare ribs ay nagkakahalaga ng 2,899 pesos. Pasok na pasok para sa buong pamilya at kahit mga marites na mahilig mag-sharon. Pwede rin mag-special request ng inyong bilao na naaayon sa inyong budget. On a diet o bawal ang pork, may seafood bilao rin para sa inyo. Pero daan-daan lang sa alimango ha. Ngayong Pasko! Sa resort na ito, mga kakaibang merienda at dessert naman ang bubusog sa lahat ng makikikain ngayong Pasko. Every Christmas, we open our Balay Pasko inside the resort. We started selling our Christmas sweets and savory products 13 years ago. Ang kanilang bestseller ay ang Chocoron, ang sikat na chicharon mula sa Carcar City na binalot ng tsokolate. Putok-batok in one bite, nakabalot na bite size. Kung gusto niyo ng healthier version, dito na lang kayo sa Cashew Roca, cashew nuts na binalot din ng tsokolate. Ngayong taon, nagdadagdag pa sila ng iba pang Christmas treats tulad ng Linzer, isang Austrian cookie na ginawa nila ng Pinoy version na Huggies Parol. Pero ano ito? May Christmas decor din silang pwedeng kainin? Gawa sa mga tradisyonal na sangkap ng empanada, may palaman itong karne mula sa Chorizo de Cebu. Ito na ang nakakatakam nilang empanada wreath. Itsura pa lang, parang nakapanghihinayan ng kainin, pero mukhang di nyo mapipigilan ng sarili nyo kapag naamoy nyo to. Walang sayang sa regalong ito dahil kahit ang ribbon, pwedeng kainin. Aba sulit! Kapag paandaran ng usapan, hindi magpapahuli ang mga Pilipino. Saan mang sulok ng bansa tayo lumingon, aba, may kanya-kanyang tayong paraan para ibida ang Pasko at mapasaya ang iba pang biyero. Sa Pampanga naman, idinaraos ang Giant Lantern Festival o yung Ligligang Parol. At iba pang mga parada at prosesyon na tampok ang nagagandahang parol. Pero alam nyo ba na ang ilan sa mga parada nagsimula pa noong early 1800s? Sa siyudad ng Angeles, taon-taon nga raw mula pa noong 1830 ay sinasagawa na ang isang bukod-tanging parada ng mga parol, ang Lubenas. Spanish for upward, ang ibig sabihin, luz, liwanag. At
Okay. Ang novena naman is 9. So, nung kinombine na nito, novenas, 9 days lighted Christmas, no? Ito yung Estrella de Pascua. Ito yung nagsisilbing ilaw ng mga tao noong unang panahon kasi yung tao dito sa Pampanga, sa amin especially, mga farmers, bago sila punta sa kanilang trabaho sa field, so magsisimba muna sila. So this lantern, magsisilbing ilaw nila papunta sa simbahan. Dahil sa galing ng mga Kapampangan sa paggawa ng mga natatanging parol, paganda ng paganda at palaki ng palaki ang kanilang mga ibinibida. Hanggang sa nagkaroon na rin ng Giant Lantern Festival dito nga sa San Fernando na sinimulan pa noong early 1900s. Nang dahil sa pandemya, wala munang festival dito sa Pampanga. Pero hindi pa rin nagpahuli ang Pampanga sa mga pailaw. O, hindi ba damang-dama na ang Christmas spirit sa tuwing nakakita tayo ng mga yan? Kumukutikutita! Bumubusibusilak! Gusto ko makarating sa Candyland! Woohoo! Gusto ko makakita ng maraming toys. Tara! Road trip! Woohoo! Aba, may paandar din sa pamamasyal kasama ang mga batang biyahero. Lights po ang kauna-unahang Christmas drive-thru here in the Philippines. May it be kotse, van, motor, bike. Pwedeng-pwede po dito sa MOA Night of Lights. Ito ang kauna-unahang Christmas drive-thru sa buong bansa. Akalain nyo, halos 1 milyong ilaw raw ang ginamit dito. Wow! So, meron ditong 6 na zone. So, ang una nating makikita is our angels and ribbons. And susunod naman po ang ating Candyland. So makakakita tayo ng mga gingerbread man and candy cane. Multicolored lights naman ang sasalubong sa inyo sa pangalawang tunnel na papasok sa Toy Factory ni Santa. Mga higanting Christmas decor at sangkatutak na regalo ang narito. Sana all meron! At ang huling tunnel, puno ng snowflakes, penguins at snowmen. Winter feels lang, biyaheros! And then the last zone will be our Santa's Christmas Village. Dito, sasalubungin kayo ng napakaraming Christmas tree. Bago umuwi, dumaan muna kay Santa Claus at mag-hello sa kanyang mga kaibigan. Pero paano na ang picture-picture? And pwede naman kayong mag-slow down. Pwede kayong mag-stop para ma-appreciate nyo yung iba't ibang zones natin. And we have then our marshals to assist you para yun, to take pictures naman from the outside of your car. So yun lang po, magsistay lang po tayo talaga sa loob ng cars natin. Walang sasakyan? Walang problema dahil maaring umikot sakay ng kanilang tram. So for a single receipt, worth 2,000 pesos, you can register sa mga booths na nasa mall para makakuha po tayo ng slot. Ang Christmas Village nito ay maaring pasyalan gabi-gabi hanggang January 1 mula 5:30 ng hapon hanggang 10 ng gabi. Pero sa December 24 at 31, bukas lang ito hanggang 7 p.m. Ano, road trip na tayo? Madayaw Davao, maayong Pasko ug manigong bagong tuig kaninyong tanan. Welcome to Salome's Christmas House. Pero sa Kabantian, Davao City, buong taon, Pasko. Ang Christmas house na to started in 2008. Diba Christmas is the happiest time of the year. So what would be fitting to make people happy but a Christmas house. This Christmas house just houses my collection. We don't live here. We just entertain guests and friends in this Christmas house. Katabi lang ng Christmas house ang kanilang restaurant kung saan pwedeng kumain at magpahinga matapos mamasyal. Para makumpleto ang Christmas experience dito, tikman ang mga bestseller nilang patok sa Noche Buena. Today I'm going to demonstrate this very simple recipe. It's a dip called durian borsan. Pagsama-samahin at haluin lang ang butter, cream cheese at durian preserve o jam. So
Okay, so we have this creamy texture here. And yeah, I think we're done. Pwede na itong ipalaman sa inyong mga tinapay bilang appetizer o merienda. I'm going to teach you how to make baby back ribs. Baby back ribs ang isa sa mga specialty ng restaurant. Ito na ngayon ang malambot na baby back ribs. Pwede mo siyang gawin ahead para hindi ka masyado ma-stress sa Noche Buena. Kasama rin sa kanilang Noche Buena meal ang mga walang kupas na lumpiang Shanghai, macaroni salad at fruit cake. Kung hindi pa kayo nabusog dyan, hindi ko na alam, biyeros! Higit pa sa kakaibang mga palumuti. Katakam-takam na pagkain. At iba't ibang paraan ng pagdiriwang ng Pasko. Ang pinakamasarap na pwede nating ibigay sa isa't isa ay ang pagmamahalan. At pagsasama-sama sa panahong ito.